suportado ng Philippines ang pagbuo ng isang sa pagitan ng Pilipinas sa Taiwan para sa paglalatag ng mga protokol sa pangingisda sa loob at labas ng mga nasasakupan ng dalawang bansa. Ito ay matapos ang pinakahuling girian ng Philippine at Taiwanese Coast Guard sa may Itbayat sa Batanes. Narito ang ulat. Ayaw nang palalain pa ng Philippine Coast Guard ang naging girian nito noong Hunyo 6 sa Taiwanese Coast Guard malapit sa isla ng Itbayat sa Batanes. Para resolbahin ang pinag-ugatan ng pinakahuling standoff, sinabi ni PCG spokesperson Commander Arman Balilo na bumubuo na ngayon ang Fisheries Agreement ang Manila Economic and Cultural Office, Taipei Economic Office at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Ang naturang kasunduan ang inaasahang magtatatag ng mga protokol panuntunan sa pangingisda sa loob at labas ng mga nasasakupan ng dalawang bansa. Tutugunan din ito ang issue sa di umano'y overlapping ng exclusive economic zone ng bansa at ng Taiwan na siyang nagdulot ng kanilang hindi pagkakaunawaan. What we're after, yun nga, yung paano magkakaroon ng harmonious operation. Ngunit iginiit ni Balilo na malinaw na nasa loob ng EEZ ang Taiwan Guard noong panahon ng standoff at ang lahat ng isla sa Batanes ay pagmamayari ng Pilipinas. Wala namang question sa amin natin yon under the United Law of the Seas. Gayunpaman, mas maigi ayon kay Balilo na magkaroon ng kasunduan upang malinaw ang issue. Pero isang law expert dapat mag-ingat ang bansa sa pagpasok sa anumang kasunduan sa Taiwan, gayong may pinaiiral ang China na One China policy na maaaring magdulot ng mabuti o di kaya'y masamang epekto sa bansa sa pangkalahatan. Ngunit ayon sa Department of Foreign Affairs, sa kabila ng One China policy, maaari pa rin pumasok sa kasunduan ng bansa sa pamamagitan ng MECO at TECO dahil wala naman itong magiging epekto lalo na sa usapin ng agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Samantala, aminado si Balilo na buti sa kanilang pagpapatrolya sa mga baybayin ang pagdaragdag ng mga katauhan. Gayon din ang mas pinaigting na kooperasyon sa ibang ahensyang pansiguridad tulad ng Philippine Navy at Armed Forces of the Philippines. Sa ngayon, tumaas na ang budget ng ahensya mula sa 4.3 billion pesos noong 2014 sa 5.7 billion pesos ngayong taon. Mayroon din itong 11 sariling multi-role vessel, 10 sasakyang pandagat mula sa BIFAR, 2 chopper at 1 eroplano. Inaasahan naman na ngayon o sa susunod na taon, darating ang 10 barko mula sa Japan, 1 malaking vessel mula sa France at 2 surveillance plane mula sa Estados Unidos. Ng Philippine Coast Guard ang 2 pang bagong chopper na kanilang binili mula sa kanilang nanalong bidder. Sa laki nga ng coastline natin, probable talaga na magkaroon ng problema na mapasok. Kaya nga ang development ng maritime sector ay talagang pinupunan ng pamahalaan. Napakarami ng challenge na nagampanan namin. And it's really about time to, upgrade yung capability. Para sa Telebisyon ng Bayan, Ria Fernandez.